PDIC, idodoble na daw ang kanilang insurance sa ating mga accounts. Just in case you don't know, 500,000 pesos lang kasi yung insured ng ating pera sa mga banks, but now up to 1 million pesos na. Yung purpose kasi ng PDIC is just in case may masamang mangyari sa bangko, it may be mabankrupt sila or mawalan sila sa negosyo or whatsoever, yung pera na ni-deposit mo doon ay secured pa rin. Pero up to 1 million pesos na lang. This is good news for us because we can put more money sa ating mga savings account, lalo na sa mga digital banks, para mas kumita pa ito ng mas malaking pera. So this encourages us to save more money and grow it at the same time. Yung tip pa rin natin, since up to 1 million pesos lang yung insured niya, do not put more than 1 million pesos there. Kasi ganito yung mangyayari. What if yung pera mo doon ay aabot ng 1.5 million pesos sa isang bank account? Kapag may mangyaring masama doon sa bangko na yan, 1 million pesos pwede mong i-claim sa PDIC. Yung 500,000 pesos, mawawala na yan. That's the worst case scenario, but here's the catch. Before that even happens, remember that all these banks are regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag may mga banks na medyo papunta na sa bankruptcy or nahihirapan na talaga sila, another bank usually acquires them or makipag-merge. Yung punto nun is that hindi tayo mawalan ng trust sa mga bangko kasi it is being protected by BSP and PDIC. If you have any other questions about finance, lagay mo lang sa comment section.